Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Lunes, ngayon ay July 5, 2021. Sa video na ito, pag-aaralan natin at aalamin ang malalim na kahulugan ng ating Bitcoin fundamentals, ang ating leaders of all cryptocurrencies and altcoins, ang ating token na Bitcoin. Yan naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. Ano nga ba ang Bitcoin o BTC na leaders of all cryptocurrency and altcoins? Aalamin natin dito sa ating Investopedia. Updated ito ng June 1, 2021 at nandito tayo sa kanilang website ng ating investopedia.com. May nakita tayong video explanation dito guys. Ipi-play muna natin para alamin natin kung paano in-explain ito ng ating investopedia.com. Yan guys, no? Yung video na ito, ipi-play natin. Panoorin ninyo. I-volume muna natin to. Okay. Bitcoin is the first decentralized digital currency. It is also sometimes referred to as a virtual currency or a cryptocurrency. Bitcoins are held in a digital wallet and can be sent over the internet. Bitcoin transactions are authorized using a digital signature. The transactions are verified, usually within minutes, by a network of miners. Once verified, the transaction is permanently stored on a public ledger, known as the blockchain. Fees for Bitcoin transactions are relatively low compared to traditional ways of commercially transferring money over the internet. Bitcoin was started in 2009. It follows the ideas set out in a white paper released under the name Satoshi Nakamoto. There are no physical Bitcoins, only balances associated with public addresses. The balance of each address can be viewed on the public blockchain, which keeps track of all transactions. Each address has an associated private key, which is used to authorize transactions. The key should be known only to the owner. Bitcoin can be bought on exchanges. It is legal in the United States and most countries. However, Bitcoin regulation is not yet well formed. It is accepted as payment by some local merchants and online retailers. New Bitcoins are released through a process called mining. Anyone can participate in mining with a computer using free open source software. The interval at which coins are released is kept constant by the network, and because of this, the more miners that participate, the harder it is to mine. The amount of coins being released at each interval is decreased by half around every 4 years. The total amount of coins released will approach 21 million. Okay, yan ang naging explanation ng ating video sa Investopedia. Kung ano man ang naging karagdagang ideya ninyo guys, pwede ninyong i-share ang patungkol sa ating Bitcoin o BTC. I-comment down lang ninyo dyan sa baba ng ating comment box para sa ating karagdagang informasyon naman dito. Okay? At pag-aralan naman natin ang ating Bitcoin fundamentals. Ano nga ba ang Bitcoin? At dahil nga nasa information age na tayo o ang tinatawag na internet age,
Ito ay digital currency o virtual currency. Hindi ito kagaya ng ating fiat money na merong physical currency talaga. Ito ay virtual currency kasi makikita lang natin ang currency ng ating Bitcoin na operated siya ng ating computer and electronic internet system. Created in January 2009. Ito ay ginawa at nagsimula ang kanyang circulation sa system ng ating computer noong January 2009. Created by mysterious and pseudonymous Satoshi Nakamoto. Ito yung founder na gumawa ng ating Bitcoin, si Mr. Satoshi Nakamoto. Pero anonymous siya kasi hindi siya nagpakilala at walang mahanap na personal profile record ang ating internet tungkol kay Mr. Satoshi Nakamoto. Ang Bitcoin natin, binubuo ito ng napakaraming zero. At ito yung tinatawag na cents o sentimo. At yun ang tinatawag naman nating Satoshis. At kung naging buo na yung digit ng ating Bitcoin, halimbawa naging 1 na ito ay tinatawag ng 1 Bitcoin naman. Kasunod, ang ating Bitcoin, ito ay decentralized o computer verification. Decentralized ito kasi hindi ito kagaya ng ating fiat money na centralized dahil merong nagre-regulate na mga banks o ang ating mga bangko sentral. Itong ating Bitcoin, ang nagre-regulate nito guys, itong ating computer lang o ang ating internet system, kaya tinatawag itong decentralized. Blockchain or computer technology. Itong Bitcoin natin, ino-operate ito via blockchain technology kasi bawat transaction ng ating Bitcoin, binubuo naman ito ng isang bloke o nagkakaroon ito ng recorded transaction na ito ay pinapasok sa isang blockchain technology. Okay? Peer-to-peer technology o ang tinatawag na P2P. Ito yung bawat isang account natin ng cryptocurrency, halimbawa ang ating Bitcoin, magkakaroon naman tayo dito ng tinatawag na wallet address. At sa dalawang tao na mayroong wallet address, pwede nang gamitin yung peer-to-peer technology na tinatawag kasi pwede nang mag-transact ng payment o money transaction na ipapasa mo sa isang tao na meron siyang wallet address at tinatawag ito na ang communication ng dalawang taong nagkaroon ng money or payment transaction. Ito ay peer-to-peer technology naman. Kasunod, ang ating Bitcoin, ito ay tinatawag ding digital assets o stored of value. Kasi habang tumatagal ito at pinapasok ito ng ating mga institution o dumadami yung nag-a-adapt para gamitin ito, umaakyat naman o tumataas yung kanyang price value. At ang panghuli, ang ating Bitcoin, nagkakaroon ito ng scarcity. Kasi meron lang itong total of 21 million Bitcoin in the system na habang tumatagal at dumadami na yung humahawak ng Bitcoin at nauubos na yung 21 million Bitcoin due to law of supply and demand, umaakyat naman yung price value nito in the long run. Kaya maganda kung ang titingnan mo dito guys, yung long-term investment dito sa ating Bitcoin. Okay? Senator, thanks for talking to Reason. It's my pleasure, Nick. What's your main interest in crypto? I mean, you're in the Senate and in Congress more broadly. You're like a leading light on this type of stuff. What do you see as the value of this new technology, especially as it intersects with a kind of fiat currency system that has really gone off the rails? I had been my state's treasurer in Wyoming, so I think that suffices. I understand why you're interested in crypto. Yeah, I was always looking for a store of value, and I see Bitcoin specifically as a great store of value. Only 21 million will ever be developed, and so we know that scarcity will protect its value going into the future, unlike the US dollar that we're printing more of every single day. Oh yeah, I mean by the end of this interview there'll be millions more in circulation, right? But I mean, I would think you're in the US Senate. Is Bitcoin or is crypto more broadly, is that a competitor to the US dollar? It's not a competitor, but it is an alternative saving instrument for people like me who are concerned that the US dollar saved will be worth far less
than when it's deposited in savings. So to me, I see it as an opportunity to save for my future in something that will grow in value, not fall in value. Do you own Bitcoin or I other do. crypto? Yeah, I do. Okay. Are you cashing out, or are you? Oh, no, You're long on Bitcoin? I'm what they call a hodler. Okay. I'm long. I'm in it for the distance. You are a hodler. At alamin din natin guys yung mga best cryptocurrency brokers natin. At dito naman sa website ng ating benzinga.com. Unahin natin itong mga international cryptocurrencies brokers natin. Ito palang cryptocurrency broker guys, ito naman yung platform kung saan pwede tayong gumawa ng account para makapag buy and sell tayo ng mga cryptocurrencies. Kaya dapat maging mapanuri kayo na i-search nyo muna kung legit ba yung papasukin ninyong cryptocurrency brokers para iwas scam naman kung papasok kayo sa mundo ng ating mga cryptocurrencies and altcoins. Ito, check muna natin. Ito yung sample ng ating mga cryptocurrencies guys. Nandito ang Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, Dogecoin, XRP o ang Ripple yan, no? USD Coin, Polkadot, Binance USD. At marami pang iba guys, no? Kasi marami nang lumabas na mga bagong cryptocurrency ngayon dahil thousands of altcoins na tayo ngayon guys, no? Okay? I-check natin yung mga best cryptocurrency brokers. At ito naman guys ang naitala sa ating benzinga.com na best international crypto brokers and trading platforms. Andito ang ating eToro, Binance, Gemini, Coinbase, iTrust Capital, Webull, CryptoRacket, AltTrade, Voyager, Crypto.com, Robinhood, BlockFi at ang ating Quadency. At ito yung ilan sa mga naitalang legit international crypto brokers and crypto trading platforms na pwede nating gamitin para makapag-buy and sell tayo ng mga Bitcoin, Ethereum, cryptocurrencies at mga altcoins. Ikaapat, ang platform ni Coinbase, ito ay best for new investors. Ang panglima, iTrust Capital, best for retirement accounts. Pang-anim, Webull, best for stocks and crypto. Number 7, CryptoRacket, best for high volume leverage traders. Number 8, AltTrade, best for accessibility. Number 9, Voyager, best for multiple exchanges. Ang number 10, ang platform ni Crypto.com, ito ay best for rewards. Number 11, ang platform ng ating Robinhood, best for beginners. Number 12, ang platform ng ating BlockFi, best for earnings, interest, and crypto. At ang ikahuli, ang platform ng ating Quadency, ito ay best for a unified experience. Ito yung ilan sa mga legit na platform ng ating international crypto brokers and trading platforms ng mga cryptocurrencies and altcoins. At inuulit ko guys na bago kayo pumasok sa mundo ng Bitcoin o cryptocurrency, alamin nyo muna at pag-aralan yung basic fundamentals. Huwag kayong basta-basta papasok dahil ito ay uso o kaya naikwento ng kaibigan o kapitbahay ninyo. At ito yung isang i-consider ninyo guys na alamin kung legit ba yung mga crypto brokers o trading platforms na papasukin ninyo. Bago kayo gumawa ng account, i-search muna ninyo. Maging mapanuri kayo guys para makaiwas sa mga scammers. Lalo na yung ating mga beginners, ang ating basic tips. Dapat alam ninyo o naintindihan ninyo yung isang investment bago naman ninyo ito pasukin para makaiwas sa mga scammers. Okay? Nandito naman tayo sa website ng ating bitpinas.com at yung nasa photos, ito yung token ng ating Bitcoin. May nakita tayong list of licensed virtual currency exchanges in the Philippines. Ito yung mga local cryptocurrency exchanges na regulated dito sa Pilipinas. I-check natin ito kung anong mga companies yung nagkakaroon ng transaction ng ating cryptocurrency o mga Bitcoin. Andito ang ating Atom Transtech,
Coins.ph, BExpress o ang ating BX Pro, Bloom o si Bloom Solutions, si CoexStar.ph, Coinbill, eTrans, FinChain Technology Incorporated o ang ating FTI, si Pintegrate Incorporated o ang ating PDAX, ang ating iRemit Incorporated, Moneybiz, Philippine Digital Financial Assets Exchange Incorporated, Revitans Incorporated o ang ating SCI Ventures, Top 1 Tech, WIBS Philippine Incorporated, Zybitech Incorporated o ang ating One Exchange, former BCES o ang ating Baitan Moneytech, ang ating Telcoin at ang panghuli itong ating Virtual Currency Philippines Incorporated. Ito yung mga local cryptocurrency exchanges na nire-regulate naman dito sa Pilipinas. O ito yung mga companies na nagkakaroon ng transaction ng cryptocurrency. At i-discuss din natin ang ating Bitcoin halving chart o kilala bilang sa tawag na Bitcoin Stock to Flow Model Chart. Ito ay nangyayari naman o nagaganap every 4 years naman ang ating Bitcoin. At itong unang Bitcoin halving natin, nangyari ito noong year 2012. Kasi ang ating Bitcoin nagsimula ito since year 2009 naman guys, no? Kaya ang first halving noong year 2012, ang pangalawang halving itong year 2016, pangatlong halving last year, no? Itong year 2020. At ang kasunod na Bitcoin halving sa year 2024 na, no? At ang panglimang Bitcoin halving year 2028 na. At ang pang-anim na Bitcoin halving mangyayari na sa year 2032. Kaya long term ang tingin dito sa ating Bitcoin halving naman guys, no? Itong ating Bitcoin halving chart trajectory, makikita ninyo na halos nasunod ito dito sa unang pattern natin, no? Na nangyari na magmula nung year 2012 at saka hanggang year 2020. Mapapansin niyo guys, nung unang nagkaroon ng all-time high ang ating Bitcoin, pumalo dito sa area na ito guys, no? Nung na-meet natin yung $1,000. At ang pinaka-latest dati, noong itong year na ito na guys, no? Itong top na ito, nung nag $10,000 ang presyo ng ating Bitcoin. At noong ngayong year 2020 nga, bumalik yung Bitcoin halving natin, no? Kaya napansin ninyo na last year halos pumalo na ng $20,000 yung ating Bitcoin. At this year nga, kung nasaksihan ninyo ang ating Bitcoin, halos pumalo din ito ng nasa area ng $60,000. Kasi kung ipa-plot natin itong ating stock to flow model chart, kung dito natin ipa-plot guys sa year 2021, halos mamimit nga niya yung $60,000. Pero nagkaroon ito ng correction. Pero kung tama itong trajectory ng ating stock to flow model chart, halos dapat mamit natin yung $100,000 na price action ng ating BTC by the end of the year naman ito. Kasi kung titingnan ninyo yung ating chart at ipa-plot natin, almost tatama na dito sa $100,000. Kung hindi niya mahit ngayong year ito, probably by next year mahihit na natin itong $1,000 area na price action ng ating BTC base dito sa ating stock to flow model chart naman, no? At after nitong yung kasunod na Bitcoin halving na natin itong year 2024, kung ipa-plot natin guys, almost tatama na ito sa $200,000 na yung area, no? At pagpasok nitong area siguro, kung hahatiin natin to, yung year 2024 hanggang year 2028, the year 2026 ito guys, no? Halos tatama na tayo dito sa area ng $1 million
ang price value na ng ating BTC. Kung masusunod itong trajectory naman ng ating stock to flow model chart. Kaya kung titingnan ninyo, ang tingin dapat natin talaga dito sa ating BTC na bilang leaders of all cryptocurrency at stored value na merong scarcity kasi nga nauubos na yung supply nito dahil meron itong limit na 21 million BTC lang yung nandito sa system ng ating BTC o Bitcoin. Kaya paakyat ng paakyat yung price value naman nito. Kaya kung titingnan ninyo itong stock to flow model chart natin guys, long term yung tingin naman dito para sa kanyang price action. Okay? Okay, silipin natin yung chart update ng ating leaders of all cryptocurrency na BTC o ang ating Bitcoin. Ngayon ay July 5, 2021. Ito yung kanyang latest chart update. Ngayon, siya downtrend, no? Makikita natin dito, guys, na itong kanyang dito siya nag-sideways, tsaka bumagsak at nagkaroon tayo ng dito, correction o consolidation stage. Yan siya ngayon. At below na tayo, guys, no, nitong ating pink line na DMA o ang ating daily moving average na yan, yung ating daily moving average 200 yan. Nandito na sa ilalim yung ating mga trading candles, kaya bearish ang tingin natin. Pero ito yung time na pwede tayong mag-accumulate itong inilagay nating Darbas box, guys, no? Kasi pwede na tayong mag-test buy dito dahil nasa ilalim na tayo ng ating moving average 200. At kung babaksak pa ito, pwede kasi tayong bumaksak naman dito hanggang dito sa part na ito, guys, no? Pwede yan sa area na ito pang bagsak niyan. Dahil ang support na tinitingnan natin, pwedeng dito na tayo mag-support sa area na ito. Kung tatagusin pa niya itong pink line natin, guys, no? Yan. Pero kung hindi na, pwede namang umakyat na ito, guys, no? After niya mag-consolidate dito. Pero kung i-check natin tong kanyang itong MACD natin, nasa ilalim pa kasi ito, guys, no? Yan pa siya. Kaya ang inaantay natin na makakyat muna siya dito sa area na ito. Ito kasi yung zero area. Dapat makatawid itong ating MACD o yung ating MACD lines, no? Yan yung isang tinitingnan natin para maging strength ito kung makakatawid na dito sa taas. Yan siya. Kaya i-check ninyo ito, guys, kung pwede na rin mag-test buy kasi nandito nga tayo sa ilalim ng ating MA200 na. Dati ang inabot ng ating BTC, umabot ito ng circlean natin ito. Dito sa area ng dito, guys, no, yung all-time high nito noong April lang ito, guys, no, 2021. Umabot ito ng almost $64,000. Kaya kung iti-trace natin yung level niya ngayon, subukan nating i-plot. Kuha lang tayo ng marking. Ang price action natin kay Bitcoin ngayon nandito na, no? Kaya kung titingnan natin, susukatin natin ilang percent yung drop nito. Almost 46% pa, no? Hindi umabot. Ulitin natin. Dito hanggang dito sa green line. Almost 48% pala yung drop na nito, guys, no? Kaya kung dito tayo magkakaroon ng ng magti-test buy na tayo, pwede na rin dahil nga masyado na ring malalim ito. Lalo't nandito na tayo sa yung moving average 200 nga natin, guys. Ito siya. Itong violet line na yan. Ibig sabihin, kumbaga oversold na itong ating BTC. Nagaantay na lang ito ng mga buyer natin para iakyat ulit yung price action naman nito. At ang present price action ng ating BTC
Nandito na tayo ngayon sa level ng $33,000 area, no? Yung 1 BTC natin. Yan yung kanyang conversion o price action naman. Okay? Before investing in any digital assets, ito naman yung tips to consider na maipapayo natin guys, at applicable naman ito sa lahat ng klase ng investment. Number 1, study first and learn about the fundamentals. Pag-aralan nyo muna yung fundamentals ng investment na papasukin ninyo. Pangalawa, if you don't understand, don't invest. Kung hindi nyo naintindihan yung isang investment, wag naman ninyo itong papasukin. Number 3, don't invest because you heard it's trending. Itong number 2 at number 3, ito yung important part naman na dapat mo munang malaman bago mo pasukin yung isang investment, kasi kung hindi mo ito alam guys, maraming nai-scam naman dito sa part na ito. Lalo na itong number 3 na wag kang magi-invest dahil ito ay narinig mong uso lang o marami nang kumita dito. O naibulong ito ng kaibigan at kapitbahay mo na kumita na sila. Wag ka munang magi-invest. Kailangan mo munang aralin yung fundamentals ng isang investment, kung totoo ba yung sinabi ng iyong kaibigan o kapitbahay. Dapat gumawa ka ng sarili mong pag-aaral o due diligence dito. Number 4, allocate your budget that you are willing to lose. Ito naman guys, dapat yung i-allocate mo lang yung budget na willing ka na kung matalo man ito, hindi ka apektado. Wag mong kukunin yung pera na para sa emergency fund mo na ilalagay mo sa isang investment. Mali naman yon. Dapat yung budget lang na nakakaluwag ka o yung perang hindi mo gagamitin, yun yung i-allocate mo lang para sa budgetary ng iyong investment. Number 5, do not put your eggs in one basket. Ito naman, pwede kang mag-diversify. Kung magkano yung allotted budget mo, pwede mo namang hati-hatiin sa mga potential investment na napag-aralan mo guys, no? Huwag mong i-all in sa isang investment, kasi pag ito ay nalugi, ubos na yung budgetary mo. Kung ito ay hinati mo, pwedeng makabawi ka pa doon sa isang investment kung nalugi man yung isa. Number 6, set terms and duration of your investment maturity. Ito, kailangan nating mag-set ng terms and duration para sa papasukin nating investment, kung ito nga ba ay pang short term, medium term, o pang long term yung investment maturity ng ating papasuking investment naman, para just in case na mag-correct yung investment natin, hindi naman agad tayo nagwo-worry kasi napag-aralan na natin yung risk-reward ratio nito at may tina-target na tayong terms and duration. Number 7, buy low, sell high, and set your target price of sell to make profit. Common naman ito guys, no? Kasi kailangan talaga natin sa isang investment, buy low, sell high, buy low, sell high, para kumita naman tayo dito. Buy low, sell high, at wag mo namang kalimutang mag-set ng iyong target price of sell. Kasi every profit, maliit man o malaki, profit pa rin ito guys. Number 8, invest at your own level of risk. Ito, dapat napag-aralan mo yung isang investment, yung kanyang risk-reward ratio, at dapat ito ay compatible sa risk level ratio management mo sa iyong sarili, kung ikaw ba ay low risk level, moderate risk level, o aggressive risk level. Dapat alam mo itong i-manage. At ang kagandahan naman guys, kapag tayo ay natuto sa mga investment at kapag naging passionate tayo dito, tayo naman ay tatawaging isang investor, at ang ating investment, ito naman ay nagiging passive income naman. Number 9, ito yung pinaka-exciting part para sa akin. Make your money work for you. Investment is the key. Ito yung sikreto ng mga investors kung bakit hindi sila nagtatrabaho. Kasi yung mga pera nilang nagtatrabaho para sa kanila. At na-master na nila yung konsepto ng investing. Kasi ang ating mga investors, nagiging habit lang nila na humanap ng mga high reward investment. Kaya magandang matuto tayo at mapag-aralan kung paano maglagay ng pera sa isang potential investment. Kasi parang isang tao rin ito na nagtatrabaho para sa atin, at ito ay kumikita naman ng passive income. At number 10, do your due diligence, invest wise and smart.
ito kailangan din natin ng isang masusing pag-aaral bago natin pasukin yung isang investment at para malaman natin kung legit ito at para makaiwas tayo sa mga scammer naman. Ito yung latest news na naitala ng ating Inquirer.net na nagsimula ng in-adapt ng mga institusyon ang ating token na Bitcoin. Ito ay naitala June 9, 2021. Ang topic ng balitang ito, El Salvador approves law to make Bitcoin legal tender. Ito yung presidente ng El Salvador na nag-push para ma-approve na maging legal ang paggamit ng Bitcoin sa kanilang country. Basahin natin. San Salvador, the Congress of El Salvador has approved a law that will classify Bitcoin as a legal tender in the Central America country. Its president said, making it the world's first nation to adopt a cryptocurrency. Yan guys, no, yung nakalagay, sila yung kauna-unahang bansa na tatanggap ng Bitcoin bilang legal sa kanilang country. Okay, silipin natin saglit yung ating map guys. Ito naman yung ating El Salvador, no? Itong area na ito dito sa baba, nandito yung Mexico. Yan yung part ng United States. Yan yung Mexico guys. Itong merong pin drop dito, ito yung El Salvador natin. At sa baba, nandito yung Colombia at Venezuela. Yan yung area ng El Salvador naman guys. Ito yung areang ito, yung nag-adapt o nag-approve na maging legal na yung paggamit ng mga cryptocurrency, lalo na itong ating Bitcoin naman guys, no? Itong El Salvador na ito na tinawag na San Salvador, yung pinaka area o city ng lugar naman na ito guys, no? Okay? Yan siya. And I'm President of El Salvador. Great ideas are beautiful and have great power. But like most beautiful things, they can also be more fragile than we think. When I was a kid, we thought about the future and we were delighted by its possibilities. We couldn't wait for it to happen and be part of its creation. But now, ask almost anyone what they think about the future and they will say something along the lines of nuclear war, climate catastrophe, hunger, pestilence, the death of life. We didn't take care of the beautiful idea that we create our own future, that we as humanity can do almost anything that we imagine. Our ingenuity, what separates us from other species. In El Salvador, we are trying to rescue this idea and start the design of a country for the future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Itong ating Bitcoin, nagsimula ito since year 2009 kaya meron na itong 12-year circulation bilang isang decentralized cryptocurrencies sa ating blockchain technology. At nandito tayo ngayon sa website ng ating businessinsider.com para tingnan natin yung mga big companies na nag-adapt at gumagamit na nitong ating token na Bitcoin. More companies including PayPal and Xbox are accepting Bitcoin and other cryptocurrencies as payment. Others are weighing up their options. I-check natin yung mga companies na international companies natin na nag-adapt na dito. Nandito ang ating fast food chain na Burger King. Tumatanggap na ito. Kasunod, nandito rin ang ating PayPal, ang ating company na eBay. Nandito na rin ang ating Coca-Cola na big drinking company. At ang huli, dito sa Business Insider, nandito ang ating Sotheby's. At nandito rin yung mga naitalang giant companies na nag-adapt na at nag-jump in para gamitin ang decentralized technology ng ating Bitcoin. These companies have collectively bought $3.9 billion worth of Bitcoin. Tignan natin ang companies na ito. Ito yung photos ng ating token na Bitcoin. At ang giant company na naitala na nag-adapt para gamitin ang Bitcoin technology para sa payment ng kanilang company, ang ating Tesla Motors. Nagpasok ito ng $1.5 billion worth of Bitcoin
noong February 8 lang ito guys, no? Kaya latest pa ito. At ang founder nito, ang ating founder din ng SpaceX na si Mr. Elon Musk. Check natin yung kasunod. Ang kasunod naman guys, itong ating MicroStrategy. Nagpasok din ito ng $2.19 billion worth of Bitcoin. Ang ating MicroStrategy. Itong MicroStrategy company, ang founder naman nito guys, itong si Mr. Michael Saylor. Sila yung naniniwala sa teknolohiya o technology ng ating decentralized token na Bitcoin. At ang pangatlo, itong ating company na Square. Nagkaroon din ito ng $220 million worth of Bitcoin na ipinasok noong third quarter of year 2020. Sila yung tatlong giant companies na nag-adapt na sa technology ng ating decentralized Bitcoin naman. At dito rin sa website ng ating buybitcoinworldwide.com may nakita tayong mga naitalang 11 major companies na tumatanggap ng Bitcoin. I-check natin to. Una, nandito naman ang ating Microsoft. Kasunod, itong ating Overstock. Sinundan ito ng ating Home Depot. Nandito rin ang ating Namecheap, Starbucks, ang ating Whole Foods, ang ating Newegg, Tesla, at itong ating Lolly. At ang huli, itong ating Fold Up. Yan yung mga nag-adapt na 11 major companies na naitala dito sa ating website ng buybitcoinworldwide.com. Kaya marami nang nagja-jump in o pumapasok na mga institution and major companies o yung mga kilalang international companies na nag-a-adapt dito sa Bitcoin technology. Kaya sa future, kung long term yung tinitingnan mo dito guys, magkakaroon naman ito ng stored of value o aakyat yung kanyang price value. Kaya i-check mo rin ito guys. At kung nakursunadahan mo ang ating topic na tungkol sa ating token na leaders of all cryptocurrency, ang ating Bitcoin, gumawa ka pa ng mas masusing pag-aaral tungkol sa fundamentals naman nito. At sa huli, kayo na ang humusga. Alright, at yan ang ating naging pag-aaral sa ating Bitcoin fundamentals. Magkita ulit tayo guys sa ating kasunod na video. Once again, have a great day ahead. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli.